Pinalutang ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Larry Gadon na mababa daw ang poverty rate ngayon sa ating bayan kumpara nung nakaraang taon. At wala na raw mahihirap na Pilipino. Magpunta ka raw sa muli, napakaraming tao mga fast food chain, restaurant, at lumabas ka raw ng kalsada, meron daw naglalaba sa mga gandang sasakyan at matraffic na raw sa Metro Manila at labas ng Metro Manila. Mr. Gadon, hindi mo yata talaga alam ang walang humpay nagpataas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko kasi napakalaki ng sinasahod mo na ibinibigay sa iyo ng taong bayan sa pagiging isang presidential advisor. Siguro nakikita mo na maraming tao sa mo, lalo na kung siguro bagong sweldo si nanay, si tatay, ginadala nila ang kanilang mga anak sa sinasabi mong mga fast food at restaurant na maraming taong kumakain. Ito si Larry Gadon, dating abogado ito, nag-expired ito dahil sa kanyang mahang na salita na sinasabi sa mainstream media, sa social media, at grabe talaga itong tao na ito na mapagmura. Isa itong loyal ni PBBM at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito si Larry Gadon talaga, umepal na naman, may masabi lang siguro, kaya ito ang nasasabi niya na bumaba daw ang poverty dito sa ating bayan. Palibhasa talaga, may kakayahan din ito na bumili siguro ng gusto niyang bilhin, hindi niya nararamdaman ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Mr. Gadon, pumunta ka lang sa Happy Land sa Tondo, ay namamayagpag pa rin ang pagkain ng mga pagpag doon sa lugar na yon na nanggagaling sa malaking fast food at restaurant chain dito sa ating bayan. Paano mo masasabi na bumababa ang poverty rate sa ating bansa? Siguro haka-haka lang daw niya. O haka-haka mo lang yung sinasabi mong wala raw na naghihirap na Pilipino. Ibang klase nito si Larry Gadon. May masabi lang siguro at may report lang sa kanyang pinangangasiwang departamento. Ito nga yung Poverty for Alleviation na kanyang pinamumunuan. Nire-report niya siguro ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumaba daw kuno ang poverty rate dito sa ating bayan. Siguro yung mga sinasabi mong maraming bagong sasakyan. Tingnan mo naman yung ating transportasyon ng pampubliko. Yung mga sinasabing pagkawalangan ng mga traditional jeepney at nahihirapan yung may namamasukan papunta sa kanilang opisina at may kakayahan ng konti na kumuha ng bagong sasakyan na binabayaran nila for good for 3 years, 5 years at hinuhulugang buwan-buwan. Kung sana napakaganda ng ating mass transportation, wala ka siguro makikita gaano naglalabas ang sasakyan one pass of bus, pero sa tindi talaga ng ating problema sa transportasyon, kahit siguro ordinaryong mamamayang Pilipino ay napipilitan ng kumuha ng isang sasakyan para hindi sila mahirapan sa pagpunta at paroon sa kanilang trabaho. Yung sinasabi mong traffic, kailan man hindi nagka-traffic sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. So sana naman, Mr. Gadon, isipin mo muna yung sinasabi mo at pumunta ka talaga dun sa mga nasa laylayan, lalo na dun sa mga kanayunan na hindi na alam kung saan kukunin ang kanilang pagkain ng 3 beses ang araw para sa kanilang lamesa at kainin ng kanilang kanilang pamilya. So sana naman, totoo nga sana kung wala nang naghihirap na Pilipino sa sinasabi ni Mr. Larry Gadon. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong mamamatsak dito sa nangyayari sa araw-araw na buhay ni Juan Pasan Cruz.